Ito yung ulam na bentang-benta sa mga bata at isip bata. Charing. Nagrereklamo nga kahapon nung dumating si grade 7 dahil hindi nga daw niya nakain ang baon niyang ulam. At para nga daw siya makakain ay nakipagpalit nga daw siya ng ulam sa kanyang kaklase. Kung natatandaan niyo, ang pinabaon ko sa kanyang ulam ay salami at saka nga embutido. Hindi nga talaga siya palakain ng mga ganong ulam dahil ang paborito nga lang niyang ulamin or baunin ay hotdog o kaya ay itlog. Pero sabi ko naman sa kanya ay hindi naman palaging ganon na lamang ang iyong babaunin. Kaya nga sabi niya sa akin kagabi ay mama, pagbaunin mo naman ako ng pritong manok. Ay para naman akong biglang naawa kaya nga kahit kalahating kilong manok lang ay bumili ako. Hinati ko nga lang iyan sa 8 tsaka ako nga tinimplahan ng asin, paminta tsaka nga magic sarap. Pagkatimpla ko nga inilagay ko sa plastic tsaka ako nga binuhusan ng harina. At doon ko na nga lang hinalo-halo sa loob ng plastic para nga lahat ay malagyan ng harina. Natatandaan ko nga noon nung hindi pa nagpa-pandemic at medyo okay pa nga ang aming kita noon ay halos araw-araw yata ay pritong manok ang aming ulam. Ang ginagawa ko kasi noon kapag bagong sahod ng aking asawa ay umuwi nga ako ng bayan at namimili nga ako ng mga pang-ulam. Ay halos mapuno nga ang rep ko noon sa dami ng laman at namimili pa talaga sila kung anong kanilang uulamin. At nung dumating na nga ang pandemic ay ayan, naglaho na nga lahat, na-loss na ang aking pinagkakakitaan. At hanggang ngayon nga ay talagang hindi pa ako nakakabawi at talaga namang hindi na talaga mga nagbayad. But anyway, pinagpasa Diyos ko na lamang talaga lahat yon at bahala na talaga si Lord sa kanila. At ang hirap din talagang mag-adjust dahil nasanay nga ang mga anak ko sa kung anong gusto nilang ulamin. Pero ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na hindi na tayo katulad ng dati at konti na lamang ang income. Na kung ano yung nasa lamesa ay pasalamatan at kainin ninyo. At mabalik na nga tayo, bali nga yung pritong manok ay 8 piraso lamang at tigalawa nga ng baon si Yums tsaka nga si grade 7. At yung natitirang 4 na piraso ay ulam naman nilang 4 sa almusal. At ako nga ay walang ulam, malamang mga ngapit bahay na lamang ako para meron akong ulamin. At naibili ko nga rin para si grade 7 ng medyas sa SM, sa Muslim. Charing. Nakakain at naihanda ko na nga ang babaunin nila at eto nga si grade 7, tinutulungan ko na nga magsara ng polo dahil tanghali na nga at baka maiwan ng bangka. Inabot na nga ako ng tanghali dahil bantagal nga makaluto kanina sa diuling. At nung makapasok na nga sila ay inintindi ko naman tong paglilinis ng aming CR. Ang ipinanlilinis ko nga lang pala sa aming CR ay yung chlorine na nabibili sa may tindahan. Bumili nga lang ako ng 10 piso tsaka ako nga tinunaw sa tubig. At nung matunaw na nga, ibinuhos ko nga sa may inodoro pati na nga doon sa may paligid ng tiles. At saka ako nga siya iniwan ng 1 oras dahil hindi ko nga siya pwedeng linisin pagkabuhos ko ng chlorine dahil masyado ngang maamoy. At ayan na nga, tapos ko nang linisin ang aming CR at talaga naman tagaktak ang pawis ko dahil inabot yata ako na mahigit 1 oras pagkukudkod ng mga tiles. Pinalitan ko na nga rin tong basahan na nasa pinto ng aming CR dahil medyo madumi na nga rin. Nagmap na nga rin ako dahil maraming ang tumalsik na tubig habang naglilinis nga ako ng aming CR. At talagang nagmas pa ako diyan dahil medyo matapang nga yung amoy ng chlorine. Nagpalit na nga rin ako ng pamunasan ng kamay dito sa may pintuan ng rep. Naalala ko nga itong pamunasan ng kamay na ito dahil ito nga ay na-exchange gift ni grade 7 nung siya nga ay grade 6. Nagtatalo pa nga kami noon dahil sabi nga niya ay meron na daw siyang tuwalya at ito na nga daw ang kanyang gagamitin. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi iyan tuwalya, parang face towel iyan. Ay dita nga lang, honey. Pero nagtataka ako kung ito naman ay face towel o kaya ay tuwalya ay bakit merong sabitan? Ay talaga namang takhan. Nasanay kasi kami na ang ginagamit naming pamunasan ng kamay ay yung mga damit na hindi na ginagamit. At dahil ilang araw na nga akong puyat dahil inaabot na nga ako ng hating gabi pagbo-voice over. At kung napapansin ninyo yung mga video na ina-upload ko ay talaga namang hating gabi ko na nga naipopos. Sa gabi lang talaga ako nagkakaroon ng time para makapag-voice over kaya nga inaabot na nga ako ng kung anong oras. Yun lang, salamat!